Good morning mga mi! For today's mini vlog, may nakita na naman akong tourist spot dito malapit sa may company namin. Sa Google Map nga lang pala ako naghahanap ng mga mapupuntahan dito malapit. Nag-i-scroll nga lang ako pag naboboard ako sa higaan, kaya nakakakita ako ng mga tourist spot. Nag-a-appear naman sa Google Map yung mga pictures, kung maganda, tapos kung paano siya puntahan. Minsan kahit mali yung mga tinuturong daan sa akin ni Google Map, mahal na mahal ko yan. Yan na lang siguro yung may forever ako. Siya na lang kasi talaga yung nakakasabay sa mga hilig ko eh. Pag may mga nag-a-appear na tourist spot dito sa Google Map ko, pinipindot ko siya, tapos tinitignan ko yung pictures, kung maganda siyang puntahan. Napakaliit lang talaga ng Taiwan, kaya napakadali lang talaga niyang galaan. Basta marunong ka magbasa ng mapa, tsaka may pamasahe ka pa uwi, huwag ka matakot gumala mag-isa. Pag ganitong mga malalapit lang tapos wala siyang dumadaang bus, U-bike lang talaga yung ginagamit ko sa pag-iikot. Halos lahat kasi ng street dito na may mga malalapit na mga schools, merong mga U-bike station. Provided yan ng Taiwan government para sa mga estudyante. Hindi naman nakakatakot mag-rides dito kasi may mga signal light naman, tapos maganda naman yung kalsada nila, hindi mga bako-bako. Pero syempre hindi rin naman natin masasabi yung aksidente, kaya doble ingat na lang din. Ngayon nga pala i-disperas ng Pasko, kaya naisipan ko lumabas. Ayoko kasi magstay sa kwarto, baka ma-homesick lang ako. Gusto ko kasi nakakakita ng mga tao pag nadidepress ako. Ayoko magstay sa kwarto, baka maloka ako. Bala ko talaga magstay dito sa labas at sa lubungin ng Noche Buena mamayang gabi. Kaso mukhang nagkamali na naman ako ng desisyon talaga sa buhay ngayon. Nag-shorts lang kasi ako, akala ko kaya ko na yung lamig. Kaso paglabas ko, my God, ang lakas-lakas ng hangin, ang lamig-lamig. Doon naman kasi sa may street namin paglabas, hindi naman ganun kalakas yung hangin, dito lang sa may highway. Tada, nakita ko na siya. Napakalapit lang talaga pala niya dun sa company namin. Sa bagay, Science Park nga pala dito sa lugar namin, napakadami ring mga factories. Ito nga pala ay factory ng mga alak. Inopen lang siya sa public para maging tourist spot din. Kasi marami ding mga seniors na dumadayo dito. Kanina kami nakita ko 2 bus na puno ng mga seniors. Siguro magtutour din sila dito. Entrance free dito, kaya may ikot mo yung buong factory ng libre. Lalong lumakas yung hangin dito sa loob. Alas 10 nga pala ng umaga yan, nagtanong pa nga ako sa guard kung pwedeng pumasok kasi parang mga walang tao. Ang cute nga nito, kaya nagpicture-picture na rin ako at nag-video. Ang hirap nga lang i-stand ng tripod kasi napakalakas ng hangin, nililipad. Akala ko nabasag yung iPhone ko kasi bigla siyang natumba. Kaya sa may sahig ko na lang siya pinatong, tapos yan, kapakapa na lang kung sakto ba yung kamay ko dun sa may tumutulo para makapag-picture. Doon ang pinaka-building ng factory nila, doon ginagawa sa loob yung mga beer. Itong large-scale installation art nila, yung pinaka-dinadayo dito. Kasi maganda siya mag-picture-picture. Tsaka syempre, ito kasi yung number 1 beer dito sa Taiwan, yung Taiwan beer. Hindi talaga ako umiinom ng alak. Naalala ko tuloy, unang beses na nakatikim ako ng alak is nung 3rd year high school ako. Kunyari, meron kaming group project na gagawin. Doon kami sa bahay nila Sally nagpunta, kasama ko si Angelica. Bali 3 lang kami. Tapos merong alak na emperador yata yun yung tatay ni Sally. Tapos nagkayayaan kami uminom kasi nasa bukid yung tatay niya, walang bantay. Tapos ang mga luka, ayun, nalasing. Hindi ko na alam kung ano yung sunod na nangyari talaga. Balik tayo dito sa pag-iikot. Nakapasok nga pala ako dito sa parang museum nila. Nandito yung history kung paano nagsimula yung paggawa nila ng beer. Sorry guys, kasi nung nag-aaral ako, pinakaayaw ko talagang subject ang history. Kaya hindi ko may papaliwanag sa inyo kung ano yung mga nakalagay-lagay dyan. Tingnan nyo na lang. O kaya pumunta na lang din kayo para ma-discover nyo kung paano nga naman na-discover kung paano nila ginawa ang Taiwan beer. Ayaw ko kasi talaga yung hinahalongkat at binabalikan pa yung mga nakaraan. Haha, chos! Paggagala lang kasi talaga yung talent ko sa mundo. Kaya nga tourism management yung kinuha kong course nung college is dahil gala lang ako. Pero dahil madaldal ako, may chichika na lang din ako na kahit kaunti sa inyo. Doon sa mga taga-Taiwan, napansin nyo ba yung Taiwan beer is may nakatatak na gold medalist? Kasi napakadami naman talaga pala nilang nakuha ang gold medal since nirelease nila yung Taiwan beer. Ha, o diba? Meron akong natutunan kahit ko konti. Hindi ko nga alam kung pwede mag-video dito sa loob. Hindi ko na lang din kasi tinignan yung entrance ko. Meron mga nakapaskil na bawal mag-video. Ito yung mga gold medal nila since 2005 hanggang 2009. Kunin ko kaya yung isa tapos may isang la. Yun pa nga yung iba nilang mga awards na na-receive. May monitor nga dito kung saan makikita mo yung buong mapa ng kanilang factory. Pinindot-pindot ko nga lang yan pero wala naman ako naintindihan. Isa pa nga pala sa attraction dito is itong robot na to na gawa sa Taiwan beer. Ang cute niya oh, mini fountain. Mahilig kasi talaga yung mga Taiwanese sa mga ganitong pasyalan, yung may mga history, more on nature sila. Yung mga shop din nga pala dito sa loob, pwede kang bumili. May sinasabi sila dito masarap na instant noodles, kapartner nung Taiwan beer. Pero hindi ko naman tinaray kasi wala akong gana kumain ngayon. Tsaka iwas ako sa cup noodles dahil sa UTI. Tapos madami din ditong klase ng mga alak na tinitinda. Ito sana yung magandang ipamasko sa mga ninong at ninang ko. Itong
mga to, ang ganda ng mga lalagyan, no? Pang display din siya. Ang gusto ko lang talaga is gumala yung makakita ng mga kakaibang mga bagay at mga lugar. Hindi ko akalain na dadaldal ako ng ganito sa pagbablog ko. My God. Nung unang dating ko pa lang ng Taiwan siguro, kung nag-compile na ako ng mga videos ng mga gala ko, napakadami ko na rin siguro na-upload. Kaso tinatamad ako, tsaka na-turn off ako mag-upload ng mga videos, tapos magaganito ka na magbo-voice over or magkukwento. Kakahiya, iniisip ko yung mga sasabihin, or baka mamaya may lihim na may galit sa akin, inggit, ganyan, i-down lang ako, diba? Hindi kasi natin maiiwasan na kahit na saang bagay, may mga taong magne-negative side comment, diba? Pero ngayon, ang iniisip ko sa mga paggawa ko ng mga videos ko is to compile my experiences kung saan lugar ako makapunta. Gusto ko, may babalikan akong mga moment pagdating ng araw or sa pagtanda ko sa mga lahat ng naranasan ko sa iba't ibang mga gandang lugar. Gagawin ko ito para pasayahin yung sarili ko at ibalik yung matagal ko nang binitawan ng mga pangarap na makarating sa iba't ibang lugar. Hindi para i-please ang kahit na sinong tao. Magustuhan nyo o hindi yung mga videos ko, okay lang. Ang para sa akin, ang gusto ko, may babalikan ako pagdating ng panahon sa lahat ng mga magandang lugar na napuntahan ko. Naalala ko pa yung sinabi ng ex ko dati. Hindi daw ako yung taong seryosohin. Ako lang daw yung pagkatapos gamitin is iiwan na lang. Sa lakas pala ng hangin, ayan, nagsili para na yung mga upuan na yan. Para sa akin, pagkatao niya yung sinabi niya sa akin, hindi ako. Dahil pagkatapos niya ako anakan, siya naman yung nag-iwan at ng baboy sa pagkatao ko, diba? Ina ng mga anak niya. At yung sinasabi niya na mag-isa akong tatanda, okay lang. Na walang mag-aalaga sa akin. Mag-isa lang naman tayo ipinanganak sa mundo. Hindi natin kailangan mamatay na may kasama, no? Hindi ako makakalimot. Hindi rin ako magpapatawad. Pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ng sarili ko. Mapunan ko yung responsibilidad ko bilang magulang sa mga anak ko na tinalikuran mo kahit yung responsibilidad mo na ginagawa ko. Gagawin ko para sa mga anak ko. Dahil bilang ina, bilang isang magulang, responsibilidad ko lahat ibigay sa mga anak ko. At para sa sarili ko, hindi ko ipabasi ang kasiyahan ko sa lahat ng ginawa mong walang yaan sa buhay ko. Gagawin ko motivation yon para maging masaya at maging maunlad. Oh my God, paano tayo napunta sa topic na yun? Teka, hindi pa ako umiinom, lasing na talaga ako. Kaya ayoko talaga na nandito sa bed kasi nag-overthink na naman ako. Ayoko talaga nakakaisip ng mga negative na bagay. Gusto ko talaga yung masaya lang, nag-iisip lang ng mga next na gala, tsaka kung ano yung mga bagay na po pwede ko pang ibigay sa mga anak ko. Ay naku, balik na nga tayo dito sa gala ko. Medyo napakalakas na talaga ng hangin. Masakit siya sa mata. Kaya parang naniningkit na ako. Tapos yung mukha ko is talagang nangangapal na siya sa windburn. Namumula-mula na nga yung pisngi ko eh. Kaya ko naman sana yung lamig kung hindi lang talaga malakas yung hangin. Mahapdi kasi siya sa balat. Masarap sana magtatambay dito. Yung kakain ka ng cup noodles, tapos iinom ka ng beer. Siguro sa summer babalik ako dito. Pero ngayon uuwi na muna ako kasi ang sakit na talaga sa balat ng hampas ng hangin. Hindi ko na carry, parang tatrangkasuhin na ako. Maghuhod na nga sana ako niya kasi parang medyo masakit na rin sa ulo. Kaso hindi ko naman makita yung daan. Kaya inalis ko na lang din. Nung nandito pa ako sa medyo unahan, okay pa kasi nakikerry ko pa yung hangin niya, nakakapagpidal pa ako ng maayos. Pero pagdating doon sa may highway, yung wala na masyado mga bahayan at mga puno, my God, napakalakas ng hangin, nadadala talaga ako, natutumba-tumba na talaga ako niyan. Tapos may mga sasakyan pa akong mga nakakasalubong na malalaki. Pero pagdating naman dito sa may skyway, okay naman na, wala nang mga sasakyan tapos wala na rin yung hangin. Siguro natatakpan na rin itong mga skyway ba tawag dito. Medyo mainit na nga yung pakiramdam ko dyan kasi pagkatapos ko nga makipaglaban dun sa malakas na hangin sa may highway. Kaya parang nag-i-enjoy na ako dito mag-ride. Hindi ko ba alam kung magpapalit lang ba ako ng damit tapos tatambay na ulit ako sa labas o matutulog na lang ako. Niisip ko kasi parang nanghihina na yung katawan ko dun sa pakikipaglaban sa malakas na hangin talaga. Pero yung isip ko, gusto pa talaga tumambay dun sa labas. Ayoko kasi talaga nai-stuck na matagal sa higaan. Hindi rin naman ako nakakatulog ng maayos kasi ang dami-dami talagang pumapasok sa isip pag nandun ka lang sa bed. Wala naman kasi pwede talagang gawin dun kundi mag-cellphone tapos wala ka rin naman makausap. Hindi ka rin naman basta-basta makakatawag kasi may mga ginagawa din naman yung mga tao sa Pilipinas. So that's all for today's gala. Thank you for watching. Bye, mommy!